narito na yung ating update sa patuloy nating binabantayan na Bagyong Goring na may international name na Saula, na bahagya nga po itong humina kagabihon. Ito ay super typhoon category or kahapon, at ngayon po muli ay nasa typhoon category na lamang ito. Bahagya ko kasi ngang humina itong bagyong si Goring. At as of 3 a.m., huli nating namataan ang mata ng bagyong si Goring. Nasa layong 210 kilometers silangan ng kasiguran Aurora. Gamit din ho yung ating mga radar sa Baler at sa Daet. Dito ho natin namataan yung sentro ng mata ng bagyong si Goring. Taglay yung pinakamalakas na hangin na umaabot na lamang ho ng 175 kilometers per hour. Bagyang humina po mula sa 185 kagabi at may pagbugso na nasa 215 kilometers per hour. Nagsisimula na nga itong mag-iba ho ng direksyon. Naging east to southeast na po ang movement nito at 15 kilometers per hour. At inaasahan nga natin magsisimula na ito ngayong araw na umakyat o pumunta ho pa northward naman. Samantala, patuloy natin binabantayan yung tropical depression na huli namang nating namataan mahigit 2,000 kilometro east-northeast ng Eastern Visayas. Malaki ho yung tsansa na pumasok din itong bagyo na ito o yung tropical depression na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, dulot ho ng pagpapaigting ng bagyong Goring ay umiiral pa rin ang southwest monsoon o hanging habagat, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya ho ngayong araw, inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan sa malaking bahagi pa rin ho ng Luzon at Visayas, kasama rin yung Kamaynilaan, ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Western Visayas. Habang sa Northern Luzon, yung Cordillera, Ilocos Region at itong Cagayan Valley patuloy na makararanas pa rin ng mga pag-ulan dulot nga nitong bagyong si Goring at ng southwest monsoon o habagat. Narito ho yung ating latest track ng bagyong si Goring. Makikita ho natin ay ngayong araw nga ho magsisimula ng kumilos pahilagang silangan at eventually po pahilaga. Ito makikita ho ninyo sa ating latest track, itong bagyong si Goring. At magsisimula na itong umakyat patungo na ho sa may bahagi na ulit ng extreme northern Luzon. Posible rin ho, by tomorrow ay maging super typhoon category ulit itong bagyong si Goring kasi kapag nasa karagatan, nandun pa rin yung posibilidad na ito ay lumakas. At hindi na natin inaalis yung posibilidad na yung bagyong Goring ay maglandfall po. Pinakamalapit sa kalupaan ng ating bansa, partikular na dyan ho sa Batanes, itong mata ng bagyo bandang araw ho ng Miyerkules. Kaya sa mga kababayan natin sa Batanes, sa ngayon kasi nasa signal number 1 ang nakataas na babala ho sa lugar na yan, inaasahan ho natin posibleng lumapit. Ulitin ko po, posibleng lumapit at maglandfall ang bagyong si Goring dito sa may Batanes. Maglandfall man o hindi, inaasahan pa rin natin magiging malaki ho yung magiging epekto ng bagyong Goring sa mga kababayan natin, partikular na sa bahagi ho ng Batanes. Kaya ngayon pa lang, sana maghanda po ang mga kababayan natin dyan sa Batanes area. Samantala, posible hong lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Goring araw naman ng Thursday o Huwebes. Samantala, tingnan ho natin yung magiging track nitong bagyong papasok pa lamang sa Philippine Area of Responsibility. Naglabas ho tayo ng Tropical Cyclone Advisory kagabi ho, bandang alas 11, at posible ho na pumasok ng Philippine Area of Responsibility gabi naman ng Miyerkules itong bagyong ito, at kung sakali po, tatawagin natin siyang bagyong Hana. Itong tropical depression na ito, inalis yung posibilidad na lalo pang lalakas, at pagpasok ito ng Philippine Area of Responsibility, posible po na nasa typhoon category itong bagyong ito. So mapapansin ho natin, lalabas ho ng Huwebes ang bagyong si Goring, papasok naman ho itong bagong bagyo na si Bagyo. Sakali man po, tatawagin natin siyang bagyong Hana sa araw naman din ho ng Huwebes. Dahil po dito sa dalawang bagyo na ito, napapasok at lalabas, at isa naman po ipapasok naman araw ng Huwebes, magpapatuloy yung pagpapaigting sa hanging habagat. Kaya ho dahil doon, asahan na ho natin ngayong linggo, partikular na sa malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas, magpapatuloy yung maulap na kalangitan at mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, dulot ho yan ng pagpapalakas sa hanging habagat. Samantala, hindi naman natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto yung papasok ho na bagyo, pero nga dahil nga sa pagpapalakas sa hanging habagat, asahan pa rin natin ang maulan na panahon ngayong linggo sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas. Narito naman ho, nakataas ang ating tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Babuyan Islands, northern eastern portion ng mainland Cagayan, silangang bahagi ng Isabela, Hilaga at silangang bahagi ng Aurora, Pulilio Islands, northern eastern portion ng Camarines Norte, kasama yung Calaguas Island, northeastern portion ng Camarines Sur at northern portion ng Catanduanes. Bahagya po kasing lumaki yung diameter ho ng bagyo, kaya inabot na rin ho itong bahagi ng itong northern part
ng Bicol Region. Kaya asahan ho dito sa may Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, makararanas din ho ng mga pagbugso ng hangin sa araw na ito. Although papalayo na rin yung bagyo ho natin, simula ho kasi ngayong araw, kikilos na ito pa Hilaga. At samantala ho, pagdating sa pag-ulan, inaasahan ho natin ngayong araw magiging maulan ho sa mainland Cagayan, northeastern part ng mainland Cagayan, dulot ng bagyong si Goring. Bukas naman, madadagdagan ho yung mga lugar na magkakaroon ng maulan na panahon dulot ng bagyo, partikular na sa Batanes, Babuyan Islands, northern portion ng mainland Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantalang pagdating ho sa araw ng Miyerkules, ito yung araw na pinakamalapit yung bagyong si Goring dito sa Batanes. Magiging napakamaulan ho sa area ng Batanes, Babuyan Islands, gayon din dito sa may bahagi ng Cagayan, Apayao at Ilocos Norte. Samantala naman, dulot naman ng hanging habagat ngayong araw, magiging maulan din ho sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro. Actually po, nagtaas nga tayo ng mga heavy rainfall warning, particular na sa area ho ng Zambales itong mga nakarang oras. Dulot po yan sa malalakas na mga pag-ulan na na-monitor natin. Magiging maulan din ho sa Cavite, Batangas, Silagang bahagi ng Palawan at sa Antique. Bukas naman, araw ho ng Martes, patuloy na magkakaroon ng maulan na panahon sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro, gayon din ho sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas, hilagang bahagi ho ng Palawan kasama yung Antique, itong southwestern portion ng Iloilo at sa northwestern portion ng Aklan. Pagdating ho ng araw ng Miyerkules, asahan pa rin ho, medyo maulan pa rin dito sa may western section ng Luzon, yung Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at ilang pang bahagi ho nitong Cavite, Batangas, kasama na rin yung Romblon, hilagang bahagi ng Palawan, Antique at northwestern portion ng Aklan. Muli ho, sa mga lugar na binabanggit ho natin, malaki yung posibilidad ng mga biglang pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na doon sa mga lugar na madalas mong binabaha. Kaya iba yung pag-iingat po para sa mga kababayan natin, lalo na inaasahan natin na magtutuloy-tuloy yung mga pag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon at ng Kabisayaan. Kaya lagi ho sana tayong maghanda para makaligtas ho tayo sa anumang panganib na dulot ng malalakas na ulan. Samantala, pagdating sa hangin, inaasahan natin may mga pagbugso pa rin ng hangin. Bagamat wala hong nakataas sa tropical second wind signal, epekto ho ito ng hanging habagat. Kaya may mga bugso ng hangin tayo, partikular na sa ilang bahagi ng Central Luzon, sa Aurora, Bataan, dito sa Kamaynilaan, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, sa Dinagat Island, Camiguin at malaking bahagi ng Zamboanga Peninsula. Sa may western section ho ito ng Mindanao. Kaya asahan pa rin natin yung mga bugso ng hangin, dulot ho ng hanging habagat na pinaigting ng bagyong si Goring, at pagdating ho ng Huwebes, yung papasok na bagyo, palalakasin din niya yung hanging habagat. Samantala, ito yung mga lugar kung saan nakataas yung ating gale warning. Meron po tayong nakataas sa gale warning sa Batanes, sa Cagayan, kasama yung Babuyan at Calayan, gayon din sa ilagang baybayin ng Ilocos Norte, kasama din yung Aurora, Quezon, Palawan, Romblon, Marinduque, Occidental at Oriental Mindoro, southern coast ng Batangas, northern eastern coast ng Catanduanes, Masbate, kasama yung Burias Island, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Dito sa mga bahagi nito ng ating bansa, inaasa natin magiging maalon yung karagatan, kaya delikado maglayag yung mga maliit na sasakyang pandagat at maliliit na mga bangka. Posible din humakansila yung mga biyahe ng ating mga sasakyang pandagat, kaya po iba yung pag-ingat at makipag-coordinate ho tayo, partikular na sa mga pantalan kung saan nga doon tayo madalas sumasakayo ng mga biyaheng pandagat, dahil nga po posible ito makansila kapag may nakataas tayo na gale warning.